makinig mga SSS members at SSS pensioners. Dapat gawin ninyo ito, dalawang importanteng bagay. Ngayong January 31, magaganap na. Pag-uusapan natin kung ano ang mga yan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Makinig ha mga miyembro, maging ng ating mga pensyonado sa SSS, sapagkat dalawang importanteng bagay magaganap o dapat niyong gawin ngayong January 31. Mamaya-maya, isa-isahin natin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito na ha mga miyembro ni SSS, maging ng mga SSS pensioners, meron po kayong dapat gawin ngayong January 31, 2025. So, mga importanteng bagay ito o mahalagang bagay na dapat ninyong magawa o gagawin ngayong January 31. So, makinig kayong mabuti dahil nakasalalay dito ang inyong benepisyo at pensyon mga miyembro at pensyonado. So, una, para sa ating mga SSS members, no? Yung mga miyembro natin na mga overseas Filipino workers or OFW, dahil kung meron kayong contribution sa SSS na hindi nabayaran noong nakaraang taon 2024 mula po sa buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre. So bali 3 buwan po yan. Kung hindi niyo yan nabayaran na contribution sa mga buwan na yan, ang deadline na inyong dapat makapagbayad, no? Ngayon po yan January 31, 2025. Ayon po yan sa SSS. So mga OFW natin na mga ka-vlogs, no? Mga miyembro ng SSS, tandaan ha, kung hindi po kayo nakapagbayad ng inyong contribution mula sa buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre noong nakarang taon 2024, no, maaari pa kayong magbayad hanggang January 31 itong taon 2025. So pumunta na po kayo, magbayad sa contribution na yan, no, sa mga payment outlet ni SSS na diniklara po nila, no. So siguraduhin na SSS partners po yung pinagbayaran niyo po ng contribution to make sure na malagay, no, sa SSS, malagay sa inyong account ang tamang pagbabayad ng inyong contribution mga OFW. So kahit saan man po kayong dako sa mundo, no, sa ibang bansa, basta mga OFW na miyembro sa SSS, huwag kaligtaan po ha na magbayad ng contribution hanggang January 31 na lang po yan, no, sa mga hindi na kapagbayad ng contribution mula October, November, December 2024. Para tuloy-tuloy po ang inyong benepisyo, of course, ang proteksyon ninyo dyan sa ibayong dagat at sa mga naiwan ninyo na mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Magbayad po kayo ng inyong contribution. Para naman sa ating mga SSS pensioners, makinig dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad. Basta kayo ay retirement pensioners, total disability pensioners, o di kaya survivor pensioners na meron pong edad na 80 years old pataas, aba, nako ha, kung inyo pong birth month o nagdiriwang kayo ng kaarawan ngayong buwan ng Enero, no, whatever kung anong petsa ang birthday ninyo, basta ngayong January, no, from January 1 to 31, huwag kaligtaan po na i-comply ang inyong Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP. So, last na po yan ngayong January 31. Much better po na gawin nyo po mas maaga, ngayon pa lang, no, habang wala pa ang
January 31 para sigurado na makomply ninyo ang inyong SSS Annual Confirmation of Pensioners. Take note ha, para lamang ito sa mga pensionado ng SSS na meron pong edad na 80 years old pataas. Kung nasa 79 years old below kayo na edad ay hindi po kayo kasama sa magpapaako. So, mag-report kayo, no? Dahil reporting ito every year sa SSS sa ating mga pensionadong 80 years old pataas, no? Para malaman ni SSS na buhay pa ang isang pensionado at malaman niya din na nasa tamang benepisyaryo o pensionado ang pensyon na natatanggap monthly. So, para maiwasan po yung mga dami pensioners, maiwasan po yung pagtanggap ng pensyon sa mga hindi naman lehitimong pensionado o hindi naman lehitimong beneficiaryo. So, dapat nasa tamang pensionado or beneficiary mapupunta ang monthly pension. So, yun po yung objective. Yun po yung purpose bakit po kailangan mag-report sa SSS yung mga 80 years old pataas na mga pensionado tuwing buwan ng kapanganakan. Gaya po ngayon, no, buwan ng Enero, kung ngayon ang inyong birth month, no, please comply your SSS AKOP para hindi putulin ni SSS temporary ang inyong pensyon. Dahil pinuputol po yan ni SSS kapag matigas po ang inyong ulo at matigas ang inyong ulo sa pag-comply ng AKOP, baka magtaka kayo by February or March, no, sa susunod na mga buwan ay wala na kayong natatanggap na pensyon. So pinuputol yan temporary, binabalik naman po ni SSS yan, pero sa kondisyon na magpa-AKOP pa rin kayo. And take note, mag-aantay pa kayo ng 2 hanggang 3 buwan bago yan maibalik ang pensyon ninyo. Kaya ano talaga, hassle, no? Ayaw naman nating mangyari yan sa inyo dahil alam naman natin kailangan nyo po ang inyong pensyon. Lalong-lalo pa yung mga merong maintenance na gamot, no? Yung walang pambili ng pagkain, wala nang inaasahan na iba, no? Kasi wala nang trabaho eh. Pensionado na, matatanda na. So, para tuloy-tuloy yung pagtanggap ng buwan ng pensyon sa SSS, i-comply ang AKOP, ha? Hanggang January 31 yan, mga pensionado. So, uulitin ko, 2 mahalagang bagay ngayong January 31 magaganap. Una, sa mga miyembro ng SSS, ng mga OFW, deadline po yan sa pagbayad ng iyong kontribusyon para sa buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre noong nakaraang taon 2024. So, magbayad kayo ng kontribusyon para tuloy-tuloy ang benepisyo. Pangalawa po, para din po sa ating mga pensionado sa SSS, ngayong January 31 deadline sa pag-comply ng inyong SSS Annual Confirmation of Pensioners para sa mga merong birth month ngayong buwan ng Enero 2025. Mag-comply ng AKOP para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng buwan ng pensyon. Kaya naman mga SSS members and pensioners, sino sa inyo ang meron pong hindi pa nabayarang contribution, no, mga OFW natin, may contribution arrears from October, November, December 2024. I-comment nyo po sa comment section na nasa baba, no? Nakabayad na ba kayo o hindi pa? Sa mga pensionado ng SSS, sino ang merong birth month ngayong buwan ng Enero 2025? Nakapag-comply na ba kayo ng AKOP nyo o hindi pa? I-komento nyo din po sa ating comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede i-click nyo po ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, beneficiaryo at pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo na i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow rin po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.